ating mga balita. Bagamat nakita na pangkalahatang naging maayos ang pangasiwa ng PNP Highway Patrol Group sa kahabaan ng EDSA, sinabi ng Malacanang na kailangan i-fine-tune o isaayos pang mabuti ang sistema ng pagpapaluwag ng daloy ng trapiko. Lumutang naman ang panawagang magbitiw na sa pwesto si MMDA Chairman Francis Tolentino. Pero giit ni PCOO Secretary Sunny Coloma na nanatili ang tiwala ni Pangulong Noynoy Aquino kay Tolentino. Narito ang ulat ni Rocky Ignacio. Pangkalahatang naging maayos ang pagsisimula ng bagong sistema sa daloy ng trapiko sa pangasiwa ng PNP Highway Patrol Group batay sa pangunang assessment. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, bagamat nakita ang pagkaalis ng bara sa ilang bahagi katulad sa Balintawak, kailangan pa ring i-fine-tune o mas ayusin pa ang sistema. Ayon sa aming mga nakuhang ulat, naging maayos sa pangkalahatan ang unang araw o unang kalahating araw ng pangasiwa ng trapiko sa EDSA ng PNP Highway Patrol Group. Pinansin ng marami ang magandang traffic sa Balintawak, bunsod ng isinagawang clearing operations ng MMDA noong nakaraang linggo. Ayon kay Secretary Almendras, marami pang kailangang bantayan dahil unang araw pa lamang ng deployment ng HPG. Ang napansin namang congestion sa Santolan ay dulot ng kumikitid na espasyo sa EDSA. Hinikayat rin ng palasyo ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagpapadala ng feedback sa ipinatutupad na bagong sistema ng trapiko. Nananawagan kami sa mga mamamayan na magbigay ng feedback hinggil sa kanilang mga obserbasyon upang higit pang mapahusay ang pangasiwa ng trapiko ng HPG at iba pang mga ahensya. Ayon kay Chief Superintendent Arnold Gunakaw, HPG Director, maaaring tawagan ang command post ng HPG NCR sa kanilang mga hotlines. Phone number 0927-549-0326 at landline number 656-6812. Sinimulan na rin sa Senado ang pagdinig sa usapin ng masikip na daloy ng trapiko. Iginit naman ng palasyo na bawat imbitasyon sa dalawang kapulungan ng Kongreso may kinatawa na itinatalaga sakaling hindi makadalo ang miyembro ng gabinete. Sinabi ito ng kalihim dahil hindi umano nakarating sa hearing ng Senate Committee on Economic Affairs ukol sa trapiko ang ilang kagawad ng gabinete. Pangkaraniwan na sa pagpapadala ng imbitasyon ang Kongreso, kung ito man ay Senado o Kamara de Representantes, ay nagpapahiwatig sa kanilang liham na maaring mismong yung membro ng gabinete o yung kalihim o ang kanyang kinatawan ang maaring magpadala, ang maaring mag-attend ng hearing. At kung hindi attend, ang isang cabinet secretary nagbibigay naman ng immediate reply and advance notice at nagpapadala ng isang duly designated representatives. Sa aking pananaw na ipagbigay alam naman ito sa tinutukoy nating komite na nagsasagawa ng hearing. At sa gitna ng pagsasaayos sa masikip na trapiko, lumutang naman ang panawagan ng pagpapabitiw sa pwesto ni MMDA Chairman Francis Tolentino. Gate ni Coloma na nanatili ang tiwala ni Pangulo Aquino kay Tolentino dahil isa rin ito sa mga nagpanukala ng kailangang reforma sa trapiko. Patuloy ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulo Aquino kay MMDA Chairman Tolentino sa kanyang pagganap ng tungkulin. Sa nakalipas na 5 taon, ipinakita ni Chairman Tolentino ang isang hands-on, can-do management style ng sa pangailangan ng mga mamamayan, bunsod ng bagyo at pagbaha at paghahanda sa matinding kalamidad tulad ng kagaganap na shake drill para sa maaaring epekto ng malakas na pagdindol sa lugar ng West Valley Fault Line. Malaki din ang partisipasyon ni Chairman Tolentino at ng MMDA sa kaayusan noong pagbisita ni Pope Francis at sa kahalintulad na paghahanda para sa darating na APEC Economic Leaders Meeting dito sa Maynila sa Nobyembre. Ibig lang po naming bigyan diin na si Chairman Tolentino mismo ang nagpanukala ng paghalili ng PNP HPG bilang lead agency sa traffic law enforcement na kung saan ay patuloy pa rin nilang katuwang ang MMDA, LTO at LTO. Ang panukalang ito ay sinang-ayunan ng lahat ng iba pang
concerned agencies. Ipinagtanggol rin ng palasyo ang pagbisita ni Tolentino sa mga lalawigan na bahagian niya ng pagpapatupad ng mga hakbang sa panahon ng kalamidad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.